Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Hello guys! It's me again, Krong TV, at sa video ito pag-uusapan natin ang mga nakakapanabik na pangyayari patungkol sa ating paboritong manga at anime series na One Piece. Sa video ito pag-uusapan natin ang taglay na lakas ni Garp, at bukod nga dyan pag-uusapan din natin kung sakaling maglaban nga sila ni Blackbeard, sino nga kaya sa kanila ang mananalo. At bukod dyan pag-uusapan din natin ang maaaring sagot sa tanong na bakit ngayon naghahanda si Garp na iligtas nga itong si Kobe na hindi niya ginawa noon kay Ace. So sa mga nakaraan at sa paparating na chapter ay talagang madami nga ang naiintriga nga dito kay Garp sa mga action at sa kung ano nga ba talaga ang kakayahan niya. Dahil sa ngayon hindi pa natin nakikita talaga kung paano nga lumaban itong si Garp. Pero sa totoo lang, kung mapagbabasihan nga natin yung mga ipinapakita niya sa series ay talagang masasabi natin na hindi talaga basta-bastang tao itong si Garp. Meaning talagang mahihirapan din ang kahit sino nga kakalaban nga sa kanya. Dahil tignan nyo naman, in terms of physical powers or ability, ang suntok ni Garp ay sadyang napaka-powerful. In fact, sa isang suntok nga lang niya ay naramdaman na nga ni Luffy ang sakit, meaning ay ininda talaga ni Luffy ang sakit na ito. Na-manage din niya to hurt Marco in a single punch sa Phoenix form nito. Ito ay dahil sa siya ay expert nga sa haki. Sa katunayan, si Garp ay may alias nga na Garp the Fist due to his quality, and he calls it Fist of Love. Bukod pa nga dyan, si Garp din ay merong extreme stamina at merong absurd tolerance for pain. Based na rin ito sa ipinakita niya noong siya ay inatake ni Captain Morgan, kung saan ay nagawa nga niyang malabanan or parang hindi nga niya ininda ang pag-ataking ginawa nga ni Captain Morgan gamit nga ang axe or yung palakol nito. Meaning segundo lang naka-recover na nga itong si Garp. Bukod pa nga dyan, hindi nga rin siya gaanong naapektuhan sa suntok ni Luffy in Gear 2. Si Garp din ay merong incredible speed, kung saan ay nagawa nga niyang madodge ang lahat ng Straw Hat at makarating nga kay Luffy. In terms of weapon naman, maliban nga sa cannonballs na hinahagis nga ni Garp with his bare hands ay wala na nga siyang ibang weapons. Ibig sabihin lang nito na si Garp ay maaaring isang hand-to-hand fighter katulad na lamang ng kanyang apong si Luffy. At maging si Whitebeard ay kinilala nga at iginagalang ang kanyang taglay na lakas. At bukod pa nga dyan, ayon pa kay Goldie Roger, ilang beses na nga daw nilang halos mapatay ang isa't isa. Dahil dito, the fact na kayang-kaya nga niyang labanan si Goldie Roger, ibig sabihin na siya talaga ay isa sa pinakamalakas na karakter sa entire series. Pero ito nga, paano naman kung itong si Monkey D. Garp ay lumaban nga kay Blackbeard na talagang hindi biro ang lakas na taglay? Sino nga kaya sa kanila ang mananalo? So dito nga guys ay magbabanggit nga ako ng dalawang sagot kung saan ay reason nga ng nagsasabing si Blackbeard nga ang mananalo at reason naman kung bakit nga sinasabing si Garp nga ang mananalo. So unahin nga muna natin ay ang sagot na si Blackbeard nga ang mananalo. Sa sitwasyon ngayon, mananalo ay si Blackbeard dahil kung matatandaan, si Blackbeard ay nagtataglay ng dalawang devil fruit, ang Yami Yami Nomi at ang Gura Gura Nomi. At bukod pa nga dyan, hindi lang basta-basta ito devil fruit dahil ito ay napakalakas na devil fruit na mas malakas pa compare nga kay Garp. Oo, sabihin na natin na si Garp ay physically superior, pero si Blackbeard ay merong dalawang devil fruit na siyang dahilan kung bakit nga siya napakalakas sa ngayon, na siyang isa rin sa dahilan kung bakit nga matatalo itong si Garp. Pero kung ang pag-uusapan natin ay ang young Garp at Blackbeard na mayroong isang devil fruit, for sure mananalo nga itong si Garp. So yan nga guys ang reason nga kung bakit sinasabing si Blackbeard ang mananalo compare nga kay Garp. Dumako naman tayo dito sa sinasabing si Garp ang mananalo dahil ito sa haki. Alam naman natin na bilang isang Vice Admiral, si Garp ay fully capable sa paggamit ng haki. Sa katunayan, si Garp ay nagtataglay ng Busoshoku Haki at Kinbonshoku Haki. Bukod nga dyan, si Garp din ay knowledgeable about nga sa Hoshoku Haki. Sinasabing dahil sa haki, si Garp ay mananalo dahil sa katunayan, ang haki ay ang siyang nagtatakda sa kung sino nga ba ang mananalo at kung sino nga ba ang matatalo. At alam natin na ang haki ay ang kahinaan ng mga devil fruit
user. Ayon kay Kaido, naniniwala siya na haki is what determines the strongest fighters, hindi lang ang powerful devil fruit. At nabanggit nga niya dito si Roger, who conquered the entire Grand Line nang wala ngang special powers, at si Garp ay rival nga ni Goldie Roger, ang Pirate King. Ang Gura-Gura Nomi na isa sa devil fruit ni Blackbeard ay kaya ngang tapatan ni Goldie Roger. Ibig sabihin, bilang rival ni Goldie Roger, ganun din ang mangyayari nga kay Garp, pero hindi ibig sabihin nito ay walang kaguluhang mangyayari. Syempre, meron pa din. Pagdating naman sa Yami Yami Nomi, maaaring kayanin din ito ni Garp dahil isa lang din naman si Blackbeard sa napakaraming tao na nakarelay nga sa kapangyarihan ng Devil Fruit na alam ni Garp kung paano nga talunin. Ibig sabihin, he is not natural born bilang kalaban ni Garp. Garp will always have access sa kanyang kapangyarihan, hindi tulad ni Ace. Ibig sabihin lang nito ay kailangan nga ni Blackbeard na baguhin ang kanyang strategy kapag kinalaban nga niya itong si Garp. So yan nga ang mga dahilan kung bakit nga sinasabing ang mananalo ay si Garp. Pero sa One Piece kasi, pansin nyo guys no, hindi ibig sabihin ng malakas ka ay always na ikaw na ang mananalo. Meron ding mga pagkakataon na kung sino pa yung walang special power ay siya pa yung mananalo. Depende sa discarding gagawin niya. So yan nga, madami nga talaga sa atin ang nag-e-expect na maglalaban nga itong si Blackbeard at si Garp sa mga susunod na mga chapter. Ito na nga, dumako na tayo guys dito sa tanong na bakit nga daw ililigtas ni Garp itong si Kobe samantalang hindi naman daw niya ito ginawa noon kay Ace. Kung matatandaan, gusto ngang humingi ng backup ni Garp kay Dal dahil nga sa gusto nga daw niyang ma-rescue itong si Kobe from possibly being killed. Dahil dito, marami nga sa atin ang tumaas ang kilay nang malaman na gusto nga ni Garp na mailigtas itong si Kobe na hindi naman niya ginawa noon kay Ace. Dahil 'di ba kung matatandaan noon, walang ginawa si Garp upang mailigtas si Ace, pero ngayon determinado siya na iligtas si Kobe. Kaya naman alamin natin kung ano nga kaya ang maaaring dahilan. Maaaring dahil si Kobe ay isang marine tulad niya. Hindi lang basta-basta marine, dahil maaaring nakikita ni Garp ang sarili niya kay Kobe, kung saan iba sila compare nga sa ibang marine na malulupit, kung saan mas mahalaga nga kay Kobe ang justice tulad ni Garp. Ibig sabihin, ayaw ni Garp na mawala pa ang natatanging marine na hindi nakakakitaan ng kalupitan. Ang ikalawa naman ay maaring ayaw na muli ni Garp na maulit ang nangyari noon kay Ace, meaning ayaw na niya muling maulit ang pagkakamali niyang nagawa noon. Kaya naman upang maitama ito ay pinili nga niyang mailigtas si Kobe. And regarding naman sa case nga ni Luffy, maaring alam ni Garp sa kanyang sarili na kayang-kaya ni Luffy na mailigtas ang kanyang sarili compare nga kay Kobe, kaya mas pinili niyang iligtas si Kobe. So yan nga guys ang maaaring kasagutan sa mga tanong na yan. Pero kung kayo ang tatanungin, ano sa tingin nyo? Sino kaya ang mananalo? Si Blackbeard nga ba o si Garp? At ano nga sa tingin nyo ang rason kung bakit nga ba ililigtas nitong si Garp itong si Kobe? I-comment nyo lang inyong kasagutan sa ating comment box, at dito na nga nagtatapos ang video ito. Any comment and suggestion, just comment down below. Thank you!